Our topic for today is about how do we apply fertilizer to the soil or plant and when. Una sa lahat, ano ang fertilizer? Ang fertilizer ay pampataba ng lupa at mga halaman. There are two types of fertilizer, the organic and inorganic. Pag sinabi nating organic, ito ay naturally comes from nature, at pag sinabi naman nating inorganic, ito ay man-made fertilizer or gawa lang ng tao. So, unahin natin, how do we apply fertilizer to the soil and plant and when? Unahin natin, solid organic fertilizer. How do we apply solid organic fertilizer sa ating mga tanim or sa lupa? Okay, ang method of application niya is tinatawag nating basal application. Ano ang basal application? Base, ibig sabihin doon mismo sa surface ng soil. So meaning hindi sa dahon kundi doon sa base. Saan ba ang base? Nandoon sa lupa. Sa lupa natin ina-apply ang solid organic fertilizer. Ano ang mga example ng solid organic fertilizer? Usually ito ay mga cow manure, chicken manure, yung mga nabubulok niyan. Rice hull is a good example of an organic fertilizer. So pag sinabi nating basal, doon sa base ang application, which is doon sa lupa. Paano nga ba? Sige, mamaya papakita ko sa inyo kung paano. Now, absorption niya, since na basal and sa soil siya ina-apply, syempre yung absorption of nutrients ay mangyayari at magsisimula sa root, sa ugat ng tinanim. Alangan naman sa dahon. Hindi yun mangyayari kasi in-apply natin siya sa pinaka-base or sa lupa. So, ito yung example ng basal application. First, we have our soil, yung lupa. Second, we have the organic fertilizer. Dito, meron lang tayo kasing rice hull. Rice hull yung example natin ngayon. We have the soil and rice hull. Paano yan? Paghahaluin lang po natin siya. Yan, pinaghalo ko. Pinaghalo na natin siya. We incorporate it. Okay. Next, ayan na. Pwede na siyang ilagay sa pot and taniman. Kapag wala sa pot, pwede din haluin, incorporate, or ilagay lang sa top at halu-haluin lang doon sa top part ng ating plot. Okay, yan po. Through the root system, yung absorption. So, meaning, ang problema kasi kapag organic ang fertilizer natin, matagal siya bago ma-convert into nutrients. Siyempre, dadaan muna siya sa tinatawag nating decomposition process. So, pag organic, given na talaga na matagal makita yung epekto niya. Kasi dito sa root system, dito, dyan. Yan o. Ito ang root. Ito yung macronutrients, which is the NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Yung rice hull, madidecompose siya, and at the same time, pag na-decompose siya, makakonvert into nutrients. Saka lang siya mahihigop or ma-absorb ng ating root system papunta sa different parts of the plants. So, pag organic, matagal talaga umepekto kasi hihintayin pa nating ma-decompose or ma-process yung fertilizer bago ito ma-absorb ng ating root system. So, yan na. Sa solid, basal po ang application at ang absorption niya ay sa root system. We have the second type of fertilizer or application is liquid or foliar fertilizer. Doon kasi sa solid fertilizer, mga solid po yon, hindi yon liquid. Now, we have the liquid fertilizer. Ano ito? Ito po ang mga fertilizer na in a liquid form. So, ang method of application naman pag liquid yung fertilizer natin ay foliar spray or spray. Ini-spray po natin siya. Ang tanong, saan natin siya ini-spray? Okay, ang absorption niya ay sa stomata. Stomata can be seen doon sa leaves ng ating mga tinanim.
dito sa bottom part of the leaf. Nandyan po ang stomata pero hindi ito makikita ng ating naked eye kasi ang microscopic po kasi yung stomata. So yan, example ng spray. Okay, foliar fertilizer po yung gamit natin or liquid fertilizer. Kaya ini-spray. Alam naman i-spray natin yung chicken manure. Okay, ito po ang stomata. Yan. Ito. Okay, nandito siya. Tapos yan yung maliliit na yan na parang mata. Okay. I-spray. So, kung mag-i-spray kayo ng fertilizer, make sure na doon sa bottom part ng ating mga dahon kayo mag-i-spray kasi nandoon yung stomata. Nandoon yung absorption. Yung parang pinto kung saan papasok yung mga nutrients. Kasi kapag sa ibabaw kayo ng dahon, nag-spray, wala naman doon yung stomata. So, meaning sayang yung fertilizer. So, kapag mag-spray po dito, sa bottom part ng ating mga dahon o dun sa tago, nandoon yung stomata. Kapag mag-spray tayo and mag-apply ng fertilizer, may mga kinoconsider pa rin tayong mga bagay. Okay, ang una is condition of application. Ano ba yung condition? Kapag ma-apply ka. Okay, ang first natin is not windy. Okay, huwag ka mag-apply kapag mahangin. No rain. No wind and no rain. Kapag windy kasi, baka yung fertilizer ay, lalo na kapag water or spray, baka mapunta lang sa iba. 'Di ba? Kapag na-try nyo na kapag nag-spray kayo, pinapadpad sa ibang location or minsan nag-spray kayo, yung hangin papunta sa'yo, di yung fertilizer na na-spray mo, papunta din sa'yo. Hindi doon sa target natin. So, next naman is no rain. Ay bakit dapat mag-spray tayo ng fertilizer kapag walang ulan? Simply because kapag naglagay ka ng fertilizer sa leaves man or sa basal, pwede itong din kapag umulan. So, sayang din yung fertilizer kasi mapapadpad na naman ito sa ibang lugar. Okay. Number 4, we have the time of application. Importante din ito kapag mag-a-apply tayo ng fertilizer. Ano ang tamang oras ng pag-a-apply ng fertilizer? Yan po ang tamang oras kapag mag-a-apply ng fertilizer. Early in the morning or late in the afternoon. Bakit? Hindi po ba pwedeng midday tayo mag-apply ng fertilizer? Hindi po, kasi strict po yung araw dyan. At remember, sabi ko nga sa inyo, doon sa foliar or spray, application ng fertilizer, kailangan sa stomata natin i-spray yung fertilizer para makapasok yung nutrients or ma-absorb. Now, ang stomata is bumubuka at nagko-close. So, early in the morning and late in the afternoon, dyan yung perfect time na bukas yung stomata ng ating mga tinanim. At kapag midday, sarado po yung stomata. Bakit sumasara yung stomata? Simply because to avoid overdose. Minsan kapag bukas yung stomata, absorb lang ng absorb yung tinanim at masama yung masobrahan siya sa mga nutrients. Meron yung epekto sa tinanim. Kaya midday sarado po yung ating stomata. And kapag nag-apply ka ng fertilizer during midday, since nasarado yung stomata, may stock lang yung fertilizer sa ating leaves. At syempre, pag midday, direct heat of sunlight yung tatama doon sa dahon. Meron pong epekto or chemical reaction yung fertilizer kapag tinamaan ng direct heat of sunlight. Pwedeng masunog yung dahon ng ating mga tinanim. So, that's all for today. Thank you for watching.